Happy Sunday mga kapatid! Welcome po sa kauna-unahang Youth Devotional Series handog sa inyo ng ating Dasmai Ambassadors Ministry. Ito ang Advent Mornings! Ayan, good morning Sister Shaira! At good morning din po sa lahat ng ating mga tagapanood sa Facebook at sa YouTube, gayon din po sa ating mga tagapakinig sa Spotify. Dahil tayo po ay hindi lamang isang simpleng youth devotional series, tayo po ay isa ring youth devotional podcast. Wow! Nakapakinig ka ba ng first episode natin? Yes, talaga dahil available po yan sa ating Spotify. Search nyo lamang po Advent Mornings or i-search nyo lamang po sa ating Facebook page, Dasmariñas 1 Adventist Youth. Makikita nyo po yung link ng ating Spotify dyan. So ngayon mga kapatid, kung last week ang pinag-aralan natin ay Unity in Christ, ano naman yung title natin this week? Ngayon ay Nurturing Faith. Nurturing faith. So, do you think, Sister Shaira, how do we nurture our faith? Sa akin, based on my own personal experience. Personal experience, we can nurture our faith through continuous communication with our Christ, with our God. Diba? Through prayer, parang manunurture talaga yung pananampalataya natin. Totoo. At saka, grabe kasi yung lalim ng nurturing faith dahil kailangan yung faith natin matatag sa ating Panginoon. So ako, I can nurture my faith by serving Him wholeheartedly. Act of service pala. Yes. Kasi iba yung pag tayo mismo personally nagsaservisyo tayo sa Panginoon, hindi lang tayo nananalangin, di ba? Talagang pumupunta tayo sa ating iglesia at ginagawa natin yung trabaho para sa Kanya. So para po sa ating verse this week, matatagpuan po ito sa 2 Timothy 1 verse 5. Sabi po dito, I am reminded on your sincere faith which first lived in your grandmother Louis and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So, para po sa ating pagninilay-nilay mga kapatid, pinuri ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo ang tapat na pananampalataya sa unang inalagaan sa lola ni Timoteo na si Louie at sa kanyang ina na si Eunice. Ang ating pananampalataya tulad ng isang mahalagang buto ay nangangailangan ng maayos na kapaligiran upang lumago. So paano natin maaaring maayos na alagaan ang ating pananampalataya kay Kristo? Naku, malalim na tanong, no? At magandang tanong. Yes, so paano natin maaaring maayos na alagaan ang ating pananampalataya kay Kristo? How are we going to take care of our faith? Okay, ang una daw po na dapat natin gawin ay magkaroon ng araw-araw na komunyon sa Diyos. So, tayo po ay inihalin tulad sa isang halaman na nangangailangan daw ng tubig. Ayan, di ba? Kailangan nating diligan ang halaman para lumago. So, tayo po ay hinahalin tulad sa halaman na kailangan din po natin ng pag-aalaga sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. So, ayan, itaguyod daw po natin ang ating mga gawin na sikapin po natin na araw-araw magkaroon po tayo ng devotional sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng oras para sa Kanya. Totoo po. At saka, there is a reason kaya nga yung ating Cavite Mission ay pinapamigay nila for free yung ating devotional book na kung bibilhin natin yan sa Philippine Publishing House ay medyo pricey talaga. Pero yung ating mission ay gumagawa ng paraan para yung mga families sa ating iglesia ay magkaroon ng time na makapagnilay-nilay din at to worship din as a family. So sabi nga sa awit 1 verse 2-3, datapwat ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kanyang kautusan ay nagbubulay sa araw at gabi at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang takdang panahon at ang kanyang dahon ay hindi lalanta at ang lahat ng kanyang ginagawa ay giginhawa. Matatagpuan natin talaga yung comfort natin with Christ if we are going to nurture our faith in Him.
Para naman po sa pangalawa ay pakikipagkapwa sa mga tagasunod ni Kristo. So sabi po dito, palibutan mo ang iyong sarili ng mga kapwa sumasampalataya na maaari kang magbigay ng suporta at inspirasyon sa iyong paglalakbay sa pananampalataya. Tulad ng mga halaman na mas mabuti ang paglago sa pamayanan, tayo'y lumago kapag tayo'y nagbabahagi ng ating pananampalataya at karanasan sa isa't isa. So sinasabi po talaga dito na tayong mga kabataan, kailangan kung makikipagkaibigan tayo, piliin natin yung mga kaibigan na good influence sa atin. At kung tayo man ay may mga kaibigan na talagang hindi natin maiiwasan na may mga mali silang gawain, ay maging liwanag tayo sa kanila, 'di ba? Kasi hindi tayo mamimili basta-basta ng kaibigan na parang, ay, sama yan. Ayoko dyan. Minsan pa naman, 'di ba po, lalong-lalo na kapag mga college or mga first day sa school, wala pang kaibigan, yung una mong makikilala, yung unang lalapit sa'yo, unang kakausap sa'yo, unang mo magiging kaklose, yun ang magiging kaibigan mo hanggang dulo. Paano kung yung kaibigan mo pa lang yun ay medyo hindi good manners? So, tayo po ay maging liwanag sa kanila. Dahil tayo po yung mga Kristiyano, tayo po yung mga Adventista, tayo ang nakakaalam ng tama at katotohanan. Okay, so ayon sa Hebreo 10 verse 24 to 25, at mag-isip tayo kung paanong tayo'y mga bibigayan ng lakas sa pag-ibig at mabubuting gawa, hindi sa paglilipat ng kapwa, kundi sa paghihikayat sa isa't isa, at ito'y lalong totoo na yamang lumalapit ang mga araw. Nagustuhan ko yung part na paghihikayat sa isa't isa. Diba kasi katulad nung binanggit natin kanina, no, huwag tayo mamili nung kaibigan na bad or good. Siyempre, binabanggit ng Biblia, doon tayo sa environment na tama, doon sa good influence. Pero kung tayo man ay mapunta sa hindi natin kagustuhan, no, hindi natin ini-envision ng mga kaibigan, tayo ay maghikayat. Hikayatin natin sila na mapunta sa tama. Huwag yung tayo yung madadala. Yes. Yun yung lagi ring binabanggit ng aking nanay na yung mga kaibigan ay instead na sila yung hihila sa akin sa dilim, dapat hila. Ako yung hihila sa kanila palabas ng dilim. Paliwanag. Paliwanag, papunta sa liwanag. Di ba po? Pangatlo at huli, Yan, paglilingkod at mga gawa ng kabutihan. So sabi po, lumalago ang ating pananampalataya kapag ito'y ating isinasabuhay. Ayan, maghanap daw po tayo ng mga pagkakataon upang maglingkod sa iba at ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mga praktikal na paraan. So kahit sa mga simpleng paraan lang, makakagawa tayo ng kabutihan sa iba eh. Diba? totoo. Yan, sa mga school natin, parang makapag-share lang tayo ng natutunan natin sa kapwa nating di naintindihan. Totoo. Ayun, diba? Kasi Kabutihan na yun. yung pagtulong ay malaking bahagi yun ng ating buhay Kristiyano. Kaya nga tayo may mga programs tayo sa ating iglesia na nagbibigay tulong tayo sa ating mga kapatid sa labas ng ating iglesia. Meron nga akong hindi makakalimutan na sinabi ni Elder Rodel nung tayo ay namigay nung year-end. Nandito ka ba yung sa ating Adventist Community Service? Sabi niya, hindi namin kayo pinipilit na sumamba dito dahil lang binibigyan namin kayo ng mga grocery package. Yan ay regalo sa inyo ng ating Panginoon. At nasa sa inyo na kung yung pagtanggap ninyo ng regalong ito ay magiging daan para tanggapin ninyo si Kristo. Diba? Napakagandang salita mula kay Elder Del. So sabi nga sa kasulatan, Santiago 2 verse 17, gayon din ang pananampalataya, kung wala ang mga gawang kaakibat, ay patay sa kanyang sarili. We cannot nurture our faith kung hindi tayo kikilos. Tama. Tsaka kapag hindi natin napapakita yung kabutihan or yung pagkilos Yes. nga, parang walang silbi yung natin, pag-aalaga natin sa pananampalataya natin. And sabi po, tayo ay nagiging isang buhay na patotoo kapag ating ipinapakita ang kabutihan sa ating kapwa. Totoo. Ngayon po ay tutungo na po tayo sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon,
kami po ay lumalapit sa inyo ngayon upang humingi po ng gabay, upang kami po ay tulungan na manurture ang aming faith. Help us to daily commune with you, surround ourselves with a supportive community, and actively live out our faith through acts of kindness. At sana po ay lumago ang aming pananampalataya at mamunga po ito nang sa ganun po ay ito po ay makapagbigay ng glory sa inyong pangalan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Amen. So mga kapatid, bilang mga kabataang sumasampalataya, kilalanin po natin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa ating pananampalataya or nurturing our faith. At tulad isang halamang nangangailangan ng atensyon at pagmamahal, lumalago ang ating pananampalataya kapag may layunin tayong maglaan ng oras sa panalangin, pakikipagkapwa, at mga gawang mabuti. So naway maging tulad tayo ng mga halamang maayos ang alaga na mabuting itinatanim kay Kristo at lumalago bilang mga matibay at masiglang tagasunod ng ating tagapagligtas. At yan po ang ating youth devotional this week. Ako po si John Gandullas. At ako po si Shira May Mendoza. At ito ang Advent Morning!